Ayos ba kayo dyan? Ang layo ng pulpito ko, RJ. Buti na may bago tayong poging usher. Yan, sila po ay dumadami na. Join na po kayo pag gusto nyong mag-serve sa church. Dahil isa sa mga eternal values na madadagdag sa inyo ay yung nagsiserve kayo dito sa church bilang part ng volunteer ng church. At palagi ko itong sinasabi sa kanila na sa lahat ng ginagawa nyo, yung merong eternal value ay yung paglilingkod sa church. Di ba kahit magbigay kayo ng isang oras, pag Saturday, sila ay nagsisimula ng 3:30 hanggang 6, 5, yan. So, meron silang devotion, kainan, linisan. Yan. Pag gusto niyo po mag-CR, may CR na tayo doon. Pwede na pong gamitin yan sa likod. At hindi na kayo lalabas. At salamat po sa mga ginamit ni Lord. Alam ko na kayo ay pinagpala. At syempre, kasama tayong lahat doon na part ng KCC. Amen? Amen? Kayo ba ay lulugo-lugo dahil sa labanan last week sa buhay? Huwag kayong mag-alala dahil pag alis nyo dito mamaya, meron na naman kayong energy, spiritual strength to move on and go on. Amen? Tanong ko sa inyo, sino ba dito ang nasa winning side? Sabi nung kanta natin kanina, di ba? We are the winning side. Di ba? Sino dito ang nasa winning side? Right? Nasa winning side tayo dahil si Kristo ay nagtagumpay na sa atin. Amen? At dahil sa Kanya, tayo ay nailagay doon sa winning side. Diba? Nakakatuwang kwento dahil ako, si Engineer, si IC, nagbabasketball dyan sa half court dyan sa likod ng Caltex kay Architect Uy. At madalas kami yung nasa winning side. Diba, IC? Kami nila Engineer nasa winning side. Kami yung team to beat. At pagkakampi kami yung iba, parang si Pastor Nep ng anong pangalan church niya? Yung CBCF. Sabi niya, Pastor, sabi niya kay Engineer, kampi tayo nila Pastor ha. So gusto nilang kumampi sa amin kasi nandun kami sa winning side. Right? Palagi, madalas kami yung nananalo. At hindi po pagmamayabang yun. Tanong nyo kay IC mamaya. Kadalasan kalaban namin yan sa kayo mga taga-bansod. Pero ang point doon ay dahil kay Kristo, we are in the winning side, right? Nandun tayo sa side na palaging nananalo. Nandun tayo sa side na palaging nagtatagumpay. At ang kagandahan nito, hindi ito base sa pakiramdam. Kahit pakiramdam mo na talunan ka, kapag nakita mo sa salita ng Diyos na ikaw ay nagtagumpay na kay Kristo, yun ang katotohanan. Right? Kahit nagkukulang ka sa buhay, pero sabi ng salita ng Diyos, dahil na kay Kristo ka, ikaw ay masagana. Yun yung katotohanan, yun yung winning side. At kapag nag-stick ka doon sa winning side, mararanasan mo yun sa buhay mo. Kaya wag niyong hayaan na ang sirkumstansya ay dayain kayo sa inyong kaisipan na nagsasabi, hindi, ikaw talunan. Ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, ikaw ay ganito. Hindi. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, kailangan yung malaman dahil ang sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin, tayo ay nasa tagumpay na team. Amen? At si Kristo ang nagtagumpay para sa atin. Right? Hindi mo na kailangan masyadong ibuhatin yung buhay mo dahil kailangan mo lang i-consider na ang buhay mo ay na kay Kristo. Na si Kristo ang buhay mo at yun na yung nagsasabi na ikaw ay nasa tagumpay na side. Amen? Kaya, yan ay katotohanan at hindi pwedeng bago. Kaya natin hindi nararanasan masyado yung katagumpayan na meron tayo kay Kristo kasi kinukonsider natin yung sarili natin na nandun sa losing side. At yun yung katotohanan, right? Kinukonsider natin yung sarili natin na nandun palagi. Na, Lord, bakit ba ang dami kong problema? Imbis na sabihin mo na, Lord, kahit na anong problema humarap sa akin, humarang sa akin dahil sa inyo ako'y magtatagumpay. Yun yung attitude ng nasa winning side.
Amen? Ang attitude ng mga nasa losing side, Lord, bakit ang dami kong problema? Wala na naman ako. Ganito na naman. Bakit ganito? Palagi kang nagtatanong. Bakit ka palagi nagtatanong? Dahil marami tayong hindi alam. Pero once na tinuklas natin ang salita ng Diyos at nalaman natin kung anong meron tayo sa Kanya, hindi ka na magtatanong, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka na lang palagi. Lord, salamat dahil sa iyong latay ako ay pinagaling na. Lord, salamat dahil sa iyong dugo ako ay nilinis na. Dahil sa inyong sakripisyo ako ay pinabanal. Ako ay ginawang katwiran ng Diyos. Yun yung mga nasa bibig ng nasa winning side. At bantayan ninyo kung ano yung mga lumalabas sa inyong bibig at yun yung magsasabi kung nasaang side ka. At dito sa church, maririnig nyo kung ano yung dapat sinasabi ng mga taong nasa winning side. Amen? Amen? Amen. Well, first Sunday ngayon, wala si tatay kasi na-invitahan siya mag-speak sa Tiloric, doon sa Carmundo. Ay siya nag-speak na siguro siya ngayon. At sabi niya, ako daw muna. So sabi ko, hindi ka makakapagsalita ngayong buwan. Ako lang lahat ang makakapag-enjoy. Right? Alam niyo ba na ang trabaho namin ako, feeling ko hindi ako nagtatrabaho eh. Although trabaho ko to, mag-preach, pero habang ginagawa ko to, nag-enjoy ako. Dahil ito yung calling, ito yung passion, ito yung gift na binigay sa akin ng Lord. So sabi ko sa kanya, hindi siya makakapag-speak ngayong buwan. Pero okay lang sa kanya yun. Dahil sabi niya, mas gusto ko nga makinig lang sa'yo eh. Ready na kayo? Siyempre, let's pray. Father God, we thank you for this day. Lord, alam po namin na hindi nyo kami dinako sa lugar na ito para lang ma-entertain, O God, kundi nandito kami para malaman namin yung katotohanan kung anong katayuan namin sa inyong harapan. Lord, ang dalangin ko po na bawat isang pinadala mo ngayon ay makatanggap ng kaliwanagan, ng pagkaintindi, at ng revelation kung sino sila sa inyo, Panginoon. At sila ay magsimulang tumayo sa winning side dahil kami ay nagtagumpay dahil sa ginawa mo para sa amin. Marami pong salamat. Kayo po ang manguna. Ngayong umaga, ang inyong banal na Espiritu ang magturo sa amin. At alam po namin na kami ay lalabas sa lugar na ito nang merong bagong pagkaalam kung sino kami sa inyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago ko sabihin ang aking title, ang ating series ngayong buwan, basahin muna natin yung Ephesians 5 verse 8. Sabi diyan, once your life was full of sin's darkness. Right? So once daw, ibig sabihin ng once, O-N-C-E, once. Alam niyo yan? Once upon a time, di ba? Yung mga, pinapakinggan natin mga Disney stories, napanood natin. Sabi daw, once, ibig sabihin nakaraan na. Yung buhay daw natin ay punong-puno ng kadiliman ng kasalanan. So, once yun, noon yun, sabi, but now, pakisabi, now. Now. Ang Tagalog niyan ay, pero ngayon, right? So, ibig sabihin, hindi mo na iisipin yung since darkness. Ang iisipin mo na yung ngayon. Right? Sabi niya dyan, but now, sino yung mga yon? Tayo. But now, you have the very light of our Lord shining through you because of your union with Him. Okay, anong Tagalog doon? Sa Tagalog doon, sabi doon, dahil, pero ngayon, ang liwanag ni Kristo, ang mismong liwanag ni Kristo ay nagliliwanag through you. Ibig sabihin sa pamamagitan mo sa iyong buhay. Dahil nakipag-isa ka sa Kanya. Right? So, hindi sa gawa mo, kundi doon sa pakikipag-isa mo kay Kristo, kaya nagmagliliwanag ang iyong buhay. At
Ano yung liwanag na yun? Ang sabi diyan, your mission, ito pala yung mission natin, no? Your mission is to live as children flooded with His revelation light. So ang mission natin sa buhay ay bumaha ng pagkaalam kung sino siya. His revelation light. So ibig sabihin anong ibig sabihin nung bumabaha ka sa pagkaalam kung sino si Kristo? Ibig sabihin nun kung saan ka pumunta nai-impluwensyahan na 'di ba parang baha, kung saan pumunta yung baha, ano nangyayari? Dala ang lahat, right? Dala lahat. So ganun ibig sabihin ng flooded with light. Kung saan ka pumunta, yung mga kasama mo nagkakaroon ng pagkaalam kung sino si Kristo. Right? Kausap mo si kumpare, si kumare, kausap mo si coworker, kausap mo yung kaibigan mo, kausap mo yung kaklase mo, kausap mo yung teacher mo, yung GF mo, yung BF mo. Kung sino yung kausap mo, sila ay naapektuhan ng pagkaalam kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? So yun yung mission natin. Our mission in life is, sabi doon, to live as children flooded with His revelation light. Amen? Kung sino tayo, sino si Kristo sa buhay natin, yun yung ating mission. Kaya, paano ka magbabaha ng pagkaunawa? Kailangan mong tumambay sa salita niya. Kapag hindi ka nagbigay ng oras sa salita ng Diyos, hindi ka maglalakad na bilang mga anak ng Diyos na bumabaha. Ikaw ay anak ng Diyos na natutuyot at hindi nakaka-apekto sa kung saan kang dali ng Lord. Amen? So, sabi doon, our mission is to live as children flooded with His revelation light. And then, ano mangyayari? Verse 9, sabi dyan, and the supernatural fruits of His light, will be seen in you. Ano yun? Goodness, righteousness, and truth. Then you will learn to choose what is beautiful to our Lord. So ano yung process? Sabi doon, kailangan ay kalimutan mo na yung lumang ikaw. Right? Kalimutan mo na yung dating ikaw dahil na kay Kristo ka na ngayon. 2 Corinthians 5:17, right? If anyone is in Christ, he is a new creation. Siya ay bago nang nilalang. So sunod, ano yun? Tayo ay maglakad na bumabaha ng pagkaalam kung sino si Kristo. Pangalawa, yun daw, yung pagkabaha natin ng pagkaalam kung sino si Kristo ay magbubunga ng righteousness. Sabi doon, goodness, righteousness, and truth. Amen? So hindi mo kailangan pilitin. Kailangan mo lang malaman kung anong dapat mong gawin. Ano yun? Magbaha ka ng pagkaalam. At paano mangyayari yun? Through hearing the word. Amen? Parang yung ating binasa last Sunday sa John 15, di ba? Hindi mo problema yung mamunga ka. Ang problema mo ay manatili ka sa Kanya. Right? Yun yung part mo, manatili tayo sa Kanya. Sabi niya, ang Diyos Ama daw ang gardener. Siya yung nagpapabunga sa vine. At tayo yun, di ba? Si Kristo yung vine, tayo yung branches. At ang sabi niya doon, hanggat ikaw ay nananatili sa Kanyang salita, you will bear much fruit. Dahil ang Kanyang salita ay naglilinis sa atin, nagpuprune sa atin, right? Hindi ginagamit ng Lord ang mga circumstansya para i-prune ka. Hindi niya ginagamit yon. Ang ginagamit niya ay salita niya. Ito yung nakasulat sa salita ng Diyos. Sa John 15, sabi niya, you are already pruned because of the word that I have spoken over you. So, ikaw daw ay nilinis na dahil sa salita ng Diyos. At paano inaatake ng kaaway yon? Sinasabi niya na, hindi, marumi ka pa rin. Right? Hindi, yan. Kaya ka pinapadala ng Diyos. Minsan, idea ng kaaway yun eh.
Kaya ka pinapadala ng Diyos kasi ikaw ay marumi. Pinapadalan ka ng Diyos para ng masamang pangyayari, para ikaw ay linisin, para ikaw, hindi galing sa Diyos yun. Right? Sabi niya sa James, di ba? James 1:13, sabi niya, if you are tempted, tested, and tried, do not say that God is tempting, testing, and andon, when you are tempted, don't ever say, God is tempting me. Yung tempt dyan, 3 word, diba? Sa Greek word, tempt, test, and tried. So, trials, testing, and temptation. Hindi galing sa Diyos, sabi niya. Huwag mong sabihin na kapag ikaw ay nasa trial, ikaw ay nasa temptation, ikaw ay nasa test, ay, sabi diyan, ako ang nagtitempt sa'yo. Sabi niyan, for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt, test, or tried anyone. So, sabi po yan ng salita ng Diyos. Di ba? You can argue all you want. Ayan, kontrahin niyo si James 1:13. Pero, sabi ng salita ng Diyos, kapag nasa pagsubok ka, hindi siya ang nagbibigay nun. Bakit daw dumadating ang pagsubok? Ang tanong, bakit pastor ako nasa pagsubok? Sabi sa verse 14. Instead, it is each person's own desires and thoughts that drag them into evil and lure them away into darkness. So ang sabi doon, hindi daw ang Diyos ang nagpapadala ng temptation. Ang sabi daw, instead, ang bawat isa, dahil sa kanyang sariling pagnanasa, at sa kanyang kaisipan, sariling kaisipan, siya ay nahihila sa mga masasama at siya ay nadadala sa kadiliman. Again, hindi ako nagsabi nun, James 1:14. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag sinabi ng Diyos na ang salita niya ang naglilinis sa inyo, ang nagpo-prune, sabi niya sa John 15, di ba? Alam niyo yung prune? Di ba, pag yung puno, alam ba, yung rambutan, di ba? Sa atin, rambutan. Para, kung gusto niyong lumiit yung bunga, huwag niyong tanggalin yung mga extra dahon. Sigurado yung pag bumunga yun, maliliit yung bunga nun. Pero kung gusto niyong matataba yung bunga, diba? Kailangan mong i-prune yung mga extra na dahon. Diba? Yung mga extra na hindi naman necessary, na nakakahigop ng nutrients na para sa bunga. So, kaya malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo napapahamak ay dahil saan daw? Sa sarili nating nasa interes at sarili nating kaisipan. Yan. So pag palagi nating pinipilit yung sarili nating kaisipan, hindi, ganito yan, pastor. Ganito yung sitwasyon ko eh. Ganito, pastor eh. Yan. So, madadala ka na nga nun. Pero pag nilet go mo yung luma mong kaisipan at kinuha mo yung kaisipan ng salita ng Diyos na, yes, Lord, ako'y nasa winning side. Kahit ano pang nararanasan ko ngayon, ako ay nasa tagumpay na team. Then eventually you will experience winning. 'Di ba? Victory, right? Dati tayo ay victim, ngayon tayo ay victors. Amen? So, yun yung, ba't ba ako napunta doon? Yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin, no? Tayo ay magbunga, at ang part natin ay, sabi sa John 15, manatili, sabi sa Ephesians 5:8-9, ay kailangan nating makuha yung revelation, yung flooded with revelation. Tayo ay mag-umapaw sa pagkaalam. So, ang pinaka-importante ngayon, mga kapatid, tandaan nyo, ang pinaka-importante sa buhay nyo ngayon ay hindi pera. Yes, importante ang pera, pero ang pinaka-importante ay yung pagkaalam kung sino ka kay Kristo. Dahil yung pagkaalam kung sino ka kay Kristo, yun yung magdadala sa iyo sa tagumpay.
Kaya sabi sa Joshua 1:8, right? Sabi doon, let not this book of the law depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you can observe to do according to what is written in it, so that you can make your way prosperous, and then you will have good success. Right? Sabi doon, no? Yung salita, siyempre sa panahon natin, hindi na book ng law, right? Kundi, sino yun? Yung New Covenant, yung bagong kasunduan, yung nasa New Testament, yun yung patungkol sa atin, right? Yung law patungkol sa Israelites dahil yun yung shadow, tayo ngayon ay nasa substance, right? At yung batas, ang tinuturo nun ay si Kristo, at nung dumating si Kristo, nakita na natin yung realidad ng tinuturo ng batas. That's why si Kristo, yung fulfillment ng, sabi niya, I came not to abolish the law but to fulfill it. Right? So hindi lang dahil ginawa niya yung law, kundi dahil siya yung tinuturo ng batas. At dahil tayo ngayon ay na kay Kristo na, nandun na tayo sa substance, sa realidad ni Kristo, ay ang ating salita, ang minimeditate na natin yung sinabi niya, yung sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kung sino tayo sa Kanya, right? Yun yung salita ng Diyos para sa atin. Dahil dun sinasabi kung sino tayo, kung anong kaisipan natin, kung ano yung katayuan natin sa Kanya. Amen? And then sabi diyan, kailangan daw natin doon that you shall but you shall meditate in it day and night. Di ba alam niyo ibig sabihin ng meditation? Hindi yung kagaya ng yoga. Di ba sa yoga, yung meditation nila tahimik lang. Right? Pero yung salitang meditate diyan, ang ibig sabihin niyan sa Hebrew word ay to matter. To murmur. Alam niyo yung murmur? Di ba pag inutusan ka ng nanay mo, tapos inutusan ka na bumili ng asin, masaya ka pa. Oh, nay, asin. Ay, nakalimutan ko, kailangan pala ng suka. Masaya ka pa rin. Ay, nakalimutan ko, kailangan ko ng toyo. Ano nang gagawin mo? Magmumurmur ka. Hindi pa isahin. Hindi pa sabihin lahat. Ginagawa ko yon. Ang tawag doon, murmuring. Yun yung meditation, right? Paano mo ginagawa yun? Lord, salamat. By your stripes, I am healed. Lord, sabi mo, you provide all my needs. Amen. Sabi mo, Lord, na yung banal na espiritu na nakatira sa akin, siya yung nagbibigay lakas sa aking katawang lupa. Lord, sabi mo, ikaw ang aking wisdom. So yan ang tawag doon ay murmuring. Sinasabi mo sa sarili mo. Yun yung meditation ng Kristiyano, right? Ganun tayo mag-meditate at kino-confess natin yung salita ng Diyos over our lives. At pag ganun daw ginawa mo, day and night, sabi diyan, ang mangyayari, makikita mo yung sarili mo na gagawin na yung sinasabi mo. Sabi doon, that you may observe to do. Makikita mo, ginagawa mo na yung sinasabi mo. At sabi doon, pagkatapos mong gawin yon, then you will make your way prosperous. See? Hindi, kapag pinagkumpara ang pagkaalam sa kung sino si Kristo at pera, ang mas mahalaga yung pagkaalam. Bakit? Kasi dadaling ka niyan doon sa success. It will make your way, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Bakit may good success? Kasi merong bad success. Di ba? Kala mo sa buhay mo, success ka na, pero wala ka kay Kristo, bad success pala yun. Pero kapag na kay Kristo ka, hindi ka pa nakakapuntas dun sa finish line, success ka na. Good success na meron ka. So, ganun yung mindset nung salita ng Diyos. Hindi siya kagaya nung sa mundo. Kaya importante, sabi diyan, ay yung salita niya ay magbaha sa ating kaisipan. Diba? Yan ang palagi nating nirarally sa atin right dito sa church kasi importante yung salita ng Diyos. At kapag nakinig ka ng nakinig at nakinig ng nakinig, yung pananampalataya ay nag-grow, ay dumarating. Faith comes by hearing and hearing the good news about Christ. And then, hindi ka na mapipigilan ng kaaway na magtagumpay dito sa buhay. Amen? That's why we are on the winning side.
Sige, nguyain niyo muna yun habang umiinom ako. Isa sa mga, di ba, ang topic natin ngayong taon or ang ating tema ay His divine nature ability. Right? So, pinofocus tayo ng Lord doon sa kakayanan na binigay niya sa atin. At ngayong buwan, isa sa mga kakayanan na binigay sa atin ng Diyos at yung pag-uusapan natin ay pinamagatan kong helpmate. Helpmate. At maririnig lang natin yan sa kasal, right? Dahil yan ang trabaho nung bride. Helpmate. At dito sa mundo, gusto ng kaaway na ang iyong isipin, ikaw yung victim. Ikaw yung kailangan ng tulong. Sino bang nasa isip yan? Lord, kailangan ko ng tulong. Yun ang ini-instill, yun yung sinasabi ng kaaway ng mundo sa atin. Kailangan ko ng tulong. Para makalimutan mo na ikaw pala yung tulong. Ulitin ko yan. Binabombard ka o pinupuno ka ng kaaway ng problema, ng circumstansya, ng kung ano-anong pangyayari sa buhay. Para isipin mo na kailangan mo ng tulong. Pero ang totoong katayuan mo kay Kristo, ikaw yung tulong. Kaya helpmate, tawag sa atin. Helpmate. At basahin natin sa Genesis 2. Sa Amplified Classic, basahin natin. Sabi diyan, now the Lord God said, it is not good, sufficient, satisfactory, that the man should be alone. I will make him a helper. Yun yung salitang helpmate. Helper, meet, suitable, adaptive, complementary for him. So, at makita niyo naman, ginawa ng, pag binasa niyo sa 19, gumawa siya ng mga hayop. Pero natuklasan niya ay hindi compatible. Diba? Hindi compatible yung mga hayop kay Adan. Kaya, anong ginawa niya? Pinatulog niya si Adan, kinuha na niya na isang rib. Tama? At alam niyo ba sa science na ang lalaki ay kulang ng isang rib? Hindi niyo alam yan, no? At ginawa niya na babae. Pero ang nagpangalan doon sa female man ay si Adan. Sabi niya, woman. Dahil galing daw yun sa kanya, sa kanyang flesh. Pero ang gusto kong sabihin dito ay yung picture nito ay hindi patungkol lang sa asawa, sa husband and wife. Ang totoong pinakamalalim na meaning ito ay patungkol to kay Kristo at ang katawan. At mababasa natin yan sa Ephesians. Basahin natin sa Ephesians 5. Sa TPT ulit. Verse 21. Sabi diyan, and out of your reverence for Christ, be supportive of each other in love. For wives, this means being devoted to your husbands like you are tenderly devoted to our Lord. Verse 23, for the husband provides leadership for the wife, just as Christ provides leadership for His church.
as the Savior and reviver of the body. Verse 24, in the same way, the church is devoted to Christ. Let the wives be devoted to their husbands in everything. And to the husbands, you are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion that Christ demonstrated to us, His bride. For He died for us, sacrificing Himself. So sabi doon, tayo daw yung bride. Right? So yung bride ay walang gender. Right? Pag pinag-usapan yung Christ and bride, ay hindi lang siya babae. Siya ay church. Right? At ang sabi dun sa binasa natin, siya yung suitable helpmate. Kailangan ba ng Lord ng helpmate? Well, yes. Sabi ng Bible, right? Kaya nga nandito tayo ngayon sa lupa at siya ay yung ulo ng katawan. Ang part natin ay maging helpmate. Amen? At pag sinabing helper, hindi yung nasa isip natin na helper sa bahay. Right? Dahil yung same word na helper sa Genesis, yun din yung same word na nasa John 14, basahin natin, na ginamit sa Holy Spirit. John 14 verse 16. Sa New King James Version, basahin natin. New King James, yan. And I will pray the Father, and He will give you another helper. So yung salitang helper dyan, ay kagaya nung sa Genesis, na help. At ang parehas nilang word ay aid. Sabi aid. Di ba? Alam niyo yung aid? First aid. Di ba? Yung mga foreign aid. Di ba? Anong larawan nun? Pag first aid, anong larawan? Importante, right? Importante yung first aid, lalo na sa na-aksidente. Tama? So, hindi siya larawan ng helper na nasa bahay, na katulong. Right? Kundi, aid, ibig sabihin ay importante ka. Diba? Foreign aid, yung mga mayayaman na bansa pumupunta sa mga third world countries para magbigay ng aid. Yun yung salitang helpmate. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na gusto ng kaaway na makita mo na kailangan mo ng aid. Para makalimutan mo, hindi mo makita sa salita ng Diyos na ikaw pala yung nagbibigay ng aid. Ikaw pala yung help. Yun yung ability na meron ka. Right? At the more you understand who you are, tatayo ka doon. At pag tumayo ka doon, hindi ka na magiging kagaya ng dati. Lahat ng makakasalamuha mo ay natutulungan, nabibigyan ng aid dahil sa pagkaalam kung sino ka kay Kristo. Amen? Yun yung part natin. At bilang bride ni Kristo, yun yung part natin. Kasi sabi niya sa Ephesians 5 verse 22, basahin natin sa New King James Version. Ay, 32 pala. 32. Ephesians 5:32. Sabi diyan, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, yung tinutukoy niya sa wife, submit to your husband, husband, love your wife, sabi niya, yan, ito ay maganda, pero ang tinutukoy ko, hindi asawa at hindi asawang lalaki at hindi asawang babae. Ang tinutukoy ko yung si Kristo at yung katawan. Ang part natin, di ba, sa binasa natin kanina, maging tenderly devoted tayo kay Kristo. Ano ibig sabihin ng tenderly devoted? Ang ibig sabihin ng devoted ay focus. Focus. Bilang bride, bilang katawan ni Kristo, ang part natin ay mag-focus sa Kanya. At hindi lang focus, sabi ng tenderly focused. Alam niyo yung pagkakaiba nun? Merong harshly focused.
Focus ka sa isang tao dahil meron kang gustong gawing masama sa kanya. Diba? Focus ako dito dahil mamaya aabagan ko sa kanto. Diba? Hindi ganon. Sabi doon, tenderly devoted or focused. Ano yun? Alam niyo yung tenderly focused? Yung gusto mo siyang tignan dahil manghang-mangha ka. Dahil nag-i-enjoy ka. Right? Nag-i-enjoy ka sa tinitignan mo. Yun yung tenderly focused. At sabi doon, wives, sabi niya, be tenderly devoted to your husband. Sabi ni Apostol Pablo, I'm not talking about marriage lang. I'm talking about the Christ and the church. So ibig sabihin, tayong katawan ni Kristo, kailan maging tenderly focused. We have to see. We have to look. Amen. Sabi ng Hebrews 12, sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We'll look unto Him. Amen? At kapag tayo nakafocus sa Kanya, we will function as His bride. As His body. Amen? Ano yun? Helpmate. Aid. We bring aid in this world. Amen? We bring help in this world. Kaya, ayaw ng Diyos na mag-isip ka na ikaw yung kailangan ng tulong. Right? Kaya namimigay tayo dahil hindi natin kailangan ng tulong. Right? Why? Because we are the body of Christ. Amen? Sabi niya, you are complete in Him. He is your source. Right? You have more than enough. God has given you everything that pertains to life and godliness. So everything na kailangan mo ay binigay na sa'yo. Bakit? Dahil gusto niyang maging aid ka. Gusto niya na ikaw yung tulong. Dahil kung kailangan mo ng tulong, basahin mo sa salita ng Diyos at makikita mo na hindi na pala kailangan. Kaya, yun yung gusto ng kaaway. Imbis na maging tenderly devoted tayo kay Kristo sa Kanyang salita, ay tayo ay nakatingin sa ibang mga bagay. Bakit? Kasi sa ibang mga bagay, pag nakatingin ka sa ibang mga bagay, mararamdaman mo na kulang ka. Mararamdaman mo na kailangan mo ng tulong. Mararamdaman mo na ikaw ay walang magagawa. Pero kapag ikaw ay tenderly focused doon sa groom, kay Kristo, makikita mo yung totoong ikaw. Ikaw ay magiging kumpleto. Ikaw ay, makikita mo na ikaw pala ay merong kakayanan na maging tulong sa iba. Amen? Doon tayo dinadala ngayon ng Lord. Doon sa posisyon kung saan tayo yung katawan niya. Tayo yung katawan niya na tumutulong sa tao. Amen? Amen ba? Amen. At hindi ko sinasabi yung kakayanan mo, ha? I'm not talking about your ability to help. Your physical ability to help. Ang tinutukoy ko ay yung kakayanan ng Diyos na binigay sa'yo para tumulong sa iba. Amen. That's why, sabi niya doon, di ba, when you give according to God's ability. When you are joyful, make sure it's the ability of God. Right? Sabi ni Japet, enjoyability. Di ba? Meron kang ability to enjoy at galing yun sa Kanya. Amen? So, habang binapakinggan nyo to, huwag nyo isipin yung sarili nyo. Isipin mo, ay, yan pala yung katayuan ko kay Kristo. Right? Ako pala ay tulong. Pag yun ang nasa isip mo, ikaw pala ay yung tulong na hinahanap ng mga tao, then, yun yung mangyayari sa buhay mo. At gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, ang pinakamasarap na gawin sa buhay ay tumulong sa iba. Kaya lang, wag mong gagamitin yung kakayanan mo dahil yung kakayanan mong tumulong ay hindi sasapat sa papagawa ng Diyos. Kaya dapat makita mo yung sarili mo na pagiging yung katayuan mo kay Kristo na ikaw yung helpmate niya
para magawa yung purpose ng Diyos dito sa lupa. Ibig sabihin, pag merong gustong ipabigay ang Lord, hintayin mo yung binigay niya. Right? Kapag merong gustong ipasabi si Lord, hintayin mo yung papasabi niya. Nakadepende ka sa Kanya dahil ikaw yung daluyan. Kaya nga doon, yung light through you, sabi doon, you will, sabi doon sa binasa natin sa 6, di ba? 5:6, sabi diyan. Verse 8, sabi niyan, because of your union with Him, your mission, taas tayo. Once your life was full of sin's darkness, but now you have the very light of our Lord shining through you. Right? Shining through you. Anong ibig sabihin nun? Ikaw yung ginagamit. Hindi sinabing shining from you. Shining through. Daanan. Right? Daanan ka lang. Tama? Daanan ka lang nung tulong. Daanan ka nung tulong. Ang problema kaya hindi makadaan yung tulong dahil barado yung utak. Meron tayo spiritual stroke. Barado ng mga ibang kaisipan, right? Ano yung mga blood clot diyan sa isipan natin? Ako, mahirap lang ako, hindi ko kaya, pastor, kailangan ko ng tulong, kulang pa sa utang ang aking sweldo, 'di ba? Ang dami kong problema. Yun yung mga blood clots. That's why gusto ng Diyos i-flush out lahat 'yan. At ang sabi niya dun sa Ephesians 5 verse 25, ang sabi doon, hanggang 26 sabi doon, and to the husband, si Kristo ang tinutukoy, right? You are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion that Christ demonstrated to us, His bride, for He died for us. Siya ay namatay para sa atin, sacrificing Himself, verse 26, to make us holy and pure, cleansing us through the showering of the pure water of the Word of God. Amen? Yun yung naglilinis sa ating kaisipan, yung tubig ng salita ng Diyos. Amen? Wina-wash away yung ating mga bad thoughts, mga lumang kaisipan. At para saan daw? All that He does in us is designed to make us mature church for His pleasure. Amen? Until we become a source of praise to Him. Ano ibig sabihin nun? Hanggang sa mag-mature ka, pag nag-mature ka, at nagawa mo na yung pagiging aid mo dito sa lupa, ikaw yung tulong, dahil yun na yung natutunan mo, ano mangyayari doon sa mga tinutulungan mo? Anong mangyayari? Magpupuri sa Panginoon, right? Din yung ibig sabihin nun, you will become God's, sabi doon, until we become a source of praise to Him. Tayo, dahil sa pagiging aid natin, sa pagtayo natin sa kung sino tayo, yung mga tao nagpupuri sa Diyos. Amen? So ngayon, mga kapatid, tandaan natin, hindi ka nandito para humingi ng tulong. Nandito ka para malaman mo yung totoong katayuan mo kay Kristo, at yun ay pagiging helpmate. Tayo yung aid ng Lord dito sa lupa. Ang isa pang term ay ambassador. Tayo yung aid ng Lord dito sa lupa. Tayo yung pinadala niya para impluwensyahan, para tulungan yung mga tao na nasa kadiliman. Dahil naunawaan natin na yung liwanag ni Kristo ay nasa atin.
Amen? Yun yung ibig sabihin ng pagiging helpmate. Ang sabi diyan, balik tayo sa verse verse 32. Uh, 31 muna. For this reason, sabi diyan, 31. For this reason, a man is to leave his father and his mother and lovingly hold to his wife, since the two have become one flesh. And then sabi niya sa verse 32, I'm not talking about just the marriage. I'm talking about Christ and the church. So ibig sabihin, ikaw at ako. Kaya pansin mo, hindi tayo inaaway ni Kristo. Naiintindihan niyo yan? Hindi tayo inaaway ni Christ. Bakit? Dahil, di ba, sinong matinong tao ang aawayin ng sarili niya? Di ba, pag nakita kong inaaway ni RJ yung sarili niya, sasabihin ko kay RJ, baliw ka na yata. Right? Walang nag-aaway sa sarili niya. At yun yung sabi ng Biblia. Sabi niya dito, sa verse 28, to 29, husbands have the obligation of loving and caring for their wives the same way they love and care for their own bodies. For to love your wife is to love your own self. Right? So, kita natin si Kristo, hindi niya inaaway yung katawan niya. Ang ginagawa niya, minamahal niya. Right? Binigay niya ang lahat. So, mga husbands, alam na, di ba? Alam na this. Kasi pag inaway mo yung wife mo, sabi ng Bible, baliw ka. Kasi inaaway mo yung sarili mo. Kasi nga sabi doon, isa na lang. Right? Isa na lang kayo. Wife. Diba? Kaya ako, medyo natututo na ako eh. Pag meron kaming intense argument ni Lisel, tumatahimik na lang ako. Iniisip ko na lang yung kaluluwa ko nagsasalita sa akin. Diba? Kasi hindi ko pwedeng awayin yung sarili ko. Isa na lang kami. At yun yung larawan ni Kristo, di ba? Si Kristo yung ulo, at tayo yung katawan. At ang parte ng bride ay helpmate. Aid. Yun yung ginagawa ng body dahil kay Kristo. Kasi hindi lang tungkol sa pag-aasawa yung marriage. Ito talaga ay tungkol kay Kristo at sa katawan niya. Amen? So, kapag naiintindihan na natin na si Kristo at ang katawan ay iisa, yung union, di ba? Because sabi doon, you have union with Him, sabi sa verse 8. But you have the very light of our Lord shining through you because of your union with Him. Union, makikipag-isa. Right? So, pag naintindihan natin yon na tayo ay isa na lang, ibig sabihin, dito sa lupa, kapag kung saan ka pumunta, ikaw yung representation ni Kristo sa lugar kung nasaan ka. At ikaw yung aid. Pastor, may pangangailangan din ako eh. Alam ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Right? Ano yung kingdom ng Lord? Yung kanyang ways. Paano siya kumikilos. Ano yung righteousness? Kung sino ka sa Kanya. At itong tinuturo ko sa inyo, ito yung kung sino ka sa Kanya. Ikaw yung aid.
ikaw yung help. Amen? At kapag inuna mo daw yung pagiging aid mo, kapag inuna mo yung pagiging helpmate mo kay Kristo, sabi doon, all these things shall be added to you. Right? So, alam nyo na kapag tumayo ka sa iyong posisyon, sasabihin ng isip mo, pastor, paano naman ako? Pastor, paano naman yung pangangailangan ko? Well, sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Kapag tumayo ka sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran, ang sabi niya, all these things the Gentiles seek will be added unto you. Yun yung pangako ng Diyos sa atin. Amen? At kapag tumayo tayo dun sa ating posisyon bilang helpmate ng Diyos, ay pati yung provision ng Diyos. Diba? Ang sarap ng buhay, tandaan niyo mga kapatid, ang sarap ng buhay na ang iniisip mo na lang kung anong gagawin mo para sa Lord. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hindi mo na iniisip kung saan ka kukuha ng pambayad, kung anong mga babayaran mo. Masarap yung buhay na yon. At ganun ang estado natin sa Kanya. Kapag nalaman mo lang kung ano yung katayuan mo sa Kanya. Doon yun nag-flow. Pag nalaman mo yung posisyon mo, ngayon pinapag-usapan natin, ngayon ba papag-usapan natin yung helpmate na tayo pala ay tulong. Yes, kailangan natin ng tulong pero ang Diyos ang bahala sa pangangailangan natin. Amen? Ang kailangan natin gawin ay maging part ng Kanyang pagkatawag sa atin. Ano yun? Tulong sa iba. Tayo yung tulong, tayo yung aid, tayo yung nagtumutulong sa iba. At isa pa sa magandang nangyayari, kapag tumutulong ka, tumataas yung iyong moral. 'Di ba? Tumataas yung value mo dahil ikaw yung tumutulong. Right? Sabi ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. At ang sabi ng Biblia, you are more blessed. Dahil you guys are the helpmate. You are the giver. You are the aider. At yun yung katayuan natin. At dadating ka sa punto kapag naiintindihan mo yun at tinayuan mo yun, lahat ng pangangailangan mo ay automatic nang dinadagdag ng Lord sa buhay mo. Amen? At yun ang pinakamasarap na buhay. At hindi mo na kailangan tumama sa loto dahil doon pa lang ay panalo ka na. Doon pa lang ay sobra-sobra na ang iyong kaligayahan. Alam mo na ang Diyos ay nagpo-provide dahil alam mo na ikaw ay help sa iba. Amen? Ikaw yung helpmate para sa iba. Amen? Hallelujah. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa revelation na natanggap namin ngayon. Alam po namin na kami ay dinadala mo sa lugar kung saan gusto mo kaming tumayo sa aming totoong katayuan sa inyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat dahil ngayong umaga ay nalaman namin kung ano ang totoo naming katayuan sa inyo. Na kami pala ang tulong na ipinadala ninyo. Kami pala ang aid, kami pala ang yung helpmate mo dito sa lupa para mangyari ang inyong kalooban. Lord, marami pong salamat. Dalangin ko po na ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magpahayag ng mga narinig namin ngayong umaga. At hanggang sa susunod na Sunday na kami ay makikinig, nawa ang inyong kapayapaan ang manatili sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa provision, sa kagalingan, sa proteksyon, sa pabor, sa wisdom na patuloy niyong sinusupply sa buhay namin dahil gusto mo kaming tumayo sa aming posisyon sa inyo, O God. Lord, maraming pong salamat sa bawat isa na nagpunta dito. Alam ko na sila ay pinagpala at alam ko, Panginoon, na ito ay mararanasan nila sa buhay nila. We give you back all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.